Hello, Pinoy Mommies. This is Dr. Pedro Mom again. Pag-uusapan natin kung paano nyo malalaman sa mga 6-month-old the baby na na-achieve na niya ang developmental milestone. Sa developmental milestone, meron tayong 4 aspect na tinitignan. Yung gross motor, fine motor, social or cognitive, and yung language. So, sa video na to, pag-uusapan natin yan. Pero bago ang lahat, kung gusto nyo ng mga ganitong content, mga pedia tips, parenting tips, at gabay sa pag-aalaga kay baby, please subscribe to our channel, Dr. Pedia Mom. Mauna tayo sa gross motor. Ano ba yung gross motor? Ito po yung galaw ng buong katawan. Yung paglalakad, yung rolling over, yung mga ganyan. So at 6 months, ano na ba yung mga dapat na na-achieve niya? So narito yung mga dapat na na-achieve niya ha. Unang-una sa lahat, yung roll over. Dapat dumadapa na yan. Number 2, dapat nakakaupo na siya with support. Upo mo siyang ganyan at kaya na niya na nakahawak ka kay baby, yun, dapat na-achieve na niya yun. And last, yung head control niya. Dapat wala ng head lagging. So, dapat stable na. Pag inangat niyo si baby, kailangan talagang hindi na siya nagaganito. Pag hindi pa nag-roll over si baby at 6 months, that's a red flag already. So, kaya dito pumapasok yung importansya ng well baby checkup. So, sa mga mommies na hindi pa nagpapa-well baby check-up, ito na po ang sign na you should go to your pediatrician to assess developmental milestones of your baby. So, let's proceed. Dahil pinapanood mo na ito, para meron ka lang gabay at habang hindi pa kayo nagpupunta sa inyong mga pediatrician, itutuloy ko na ang discussion. So, again, disclaimer, hindi po ito kapalit ng well baby checkup, kundi ay gabay lamang ito. The second aspect na tinitignan namin ay yung fine motor, yung mga galaw ng fingers. So ano-ano ba ito? Una sa lahat, at 6 months of age, dapat nadidiscover na niya yung kanyang mga kamay. At hindi na siya nakaganito. Kasi kung nakaganito pa rin siya at 6 months yun, red flag din yon. So, dapat naka-open na siya. Sila na nga yung nagka-close open eh. Yung ibang mga babies, no, kaya na nilang mag-close open at 6 months. Pero okay lang kahit wala pa. Pero dapat talagang na-open na niya yung kamay niya kasi ready na siyang mag-grab ng kahit ano, laruan, pagkain, buhok mo. Yung daddy niya, kaya na niya rin yung humawak dun sa bote niya. Kaya na niyang hawakin yon. So, ganyan. So, yan, kapag na-achieve na niyan, then very good yung kanyang milestone. So, sa bahay, i-check nyo ito. Kapag si baby ay naglalarong mag-isa, no, magbigay kayo ng laruan sa kanya. Kapag ginrab niya yan, ayun, dyan mo ma-check na na-achieve na niya yung milestones na yun. And very good si baby pag ganon. Sabihin mo, oh. Ako nung first time mom ako kay Gib nun, binabantayan ko talaga yung milestone niya. Pero hindi naman ako anxious. So, nung nasa 45 months na si Gib, tapos meron siyang laruan na yung ilalagay mo siya dun sa bed. Tapos may nakahang dun sa laruan ni Gib. Pag tinatry niyang abutin yon. Ibig sabihin, maganda yung kanyang brain development na achieve niya yung milestone na dapat ma-achieve ng ganung edad. Next is yung language and communication. So, sa 6 months, syempre hindi pa naman nagsasalita yan. Baka expect nyo nagsasalita na yon. Okay lang na wala rin siyang mama and papa. Pero yung mga ibang 6 months, as early as 6 months, nakakabanggit na ng mama, papa, dada, yung mga repeating words, tata. Kung wala pa, okay lang. Ano ang dapat na-achieve niya? Yung kus, may words pero not necessarily na repeating words. And then, meron ding social smile. So, dapat
Nag-i-smile na siya sa'yo, kilala ka na niya, and dapat napapatingin na siya pag tinatawag mo siya. So, alam na niya yung pangalan niya. Okay, basta't baby, o kung ano man ang pangalan niya, tumitingin na siya sa'yo. So, again, pag ganon, achieve again ang developmental milestone sa ganyang edad. Pero pang isang way, kapag kinakausap mo siya and he talks back to you, kahit ano man yan, kahit ano pang words yan, basta nakikipagsalita siya sa'yo, isa ding good sign yun na maganda ang kanyang brain development. Another way to check developmental milestone sa language and social or communication, yung paglalaro nyo ng peekaboo. So kapag nag-enjoy siya sa larong peekaboo, ibig sabihin achieve ang milestone na yon. Okay, last, yung cognitive. Yung talino ni baby. Paano naman may check ito? Madali lang. Kapag naglalaro siya, obserbahan mo kung may mga kinakalikot-kalikot siya. Kasi kapag ganon, chine-check po niya kung paano ba itong laruan na to. Kaya maganda sa mga laruan, yung merong kinakalikot, no? Kaya hindi kami talaga nag-a-advise ng screen. Kasi wala na mga ano dun eh. May learning, yes. Yung music, yun. Okay, yung music. Pero yung screen lang, masama na yun sa mata ni baby. May radiation. Pwede pong magkaroon ng virtual autism. Tapos, wala pang stimulation na nakukuha doon. Yung music, okay lang. Yung, pwede kang magparinig na music kay baby. Pero kung bibigyan mo siya ng tablet at 6 months of age, ay naku, yung kapatid ko, binabawalan ko na siya. Hoy, Jason, wag mong ibababad sa NBA or basketball o ano man yung pinapanood mo, yung pamangkin ko. Special mention. Okay, kasi 7 months lang yun eh. Hayaan nyo muna siyang maglaro sa mga laruan niya. Ang daming laruan dyan. Kung TV, pwede siyang makinig. Hindi kailangan na nakikita niya yon. Pwede siyang pagbigyan, pero wag naman sobra. Pero sa libro, no screen time muna talaga at 6 months of age. Another way is to check kung nalilipat ba niya yung object from one hand to another. So, yung pag-transfer ng kung ano mang bagay sa kamay niya, tapos sa kabilang kamay na transfer niya, ibig sabihin, na-achieve na naman niya yung milestone na kailangan. Isa pang paraan is yung pagsunod niya sa'yo. Tignan mo kung aalis ka dun sa lugar mo, susundan ka niya, ibig sabihin yon, papunta na siya dun sa ano eh. Ano na yan eh, object permanence. Actually, itong object permanence, around 9 months. Pero as early as 6 months, napapakita na ni baby na na-achieve niya yung object permanence. Yung object permanence, sa aming mga pediatrician, ito po yung pinaka paraan namin na pwede namin masabi na maganda yung brain development ni baby. Kapag kasi na-achieve niya to, ibig sabihin, okay yung kanyang cognitive. Object permanence is something na hinahanap ni baby yung nawawala na alam niyang nag-e-exist. Paano to check? Madali lang. Yung peekaboo, number 1, okay yon. Second, kapag naglagay ka ng gamit dyan, kuwari nasa table siya, no? Maglalagay ka ng gamit dyan, takpan mo yan, tapos inalis na yung takip. So, ibig sabihin, na-achieve niya yung object permanence. Or, yung iba, nasa stroller, or nasa table pa din. Pag nahulog yung bagay, and then i-check niya, nasa na napunta, yun, object permanence din yun. So, pag na-achieve na niya yan at 6 months, advanced siya. Kasi nga, around 9 months hanggang 10 months, dun pa lang sana yung object permanence. Pero okay lang na na-achieve niya as early as 6 months. Kasi meron talagang advance. Last, paano i-check yung cognitive ni baby kapag naaaliw siya sa mga tunog ng laruan or music. 6 months pa lang naaaliw na siya, may talent siya. Na-appreciate na niya yung mga music, yung laruan, at saka ma-check mo doon na hindi siya bingi. So, yun, di ba? Kaya okay na okay yung mga laruan na may sound. Ano naman, yung mga nakakabahala. Kapag 6 months, wala pa ito. Ito ay, i-check nyo. Number 1, kapag wala siyang social smile. Walang ngiti talaga, kahit isang beses talagang wala. Number 2, yung rolling over. So, kapag hindi pa yan
dumada pa, hindi pa yan nakaka-roll over, that's another red flag. Number 3, kapag hindi pa siya marunong humawak ng mga laruan niya or bote, basta't hindi pa niya nahawakan ng ganyan, 6 months, hindi pa niya kaya, another red flag yon. Next is walang eye contact. Pag 2 months na si baby, dapat may eye contact na yan eh. So, hintayin natin hanggang 6 months na magkaroon siya ng eye contact. Pag wala talaga, another sign na red flag na po yun. And last, walang coos, walang bubble, wala talaga siyang sound. Talagang iyak lang yung nagagawa niya. Kasi at 6 months, dapat kinakausap na niya kayo. Kasi 2 months pa lang si baby, dumadaldal na yan, di ba? So kapag 6 months wala pa din, then huwag niyo nang hintayin, pumunta na po kayo ng pediatrician. Kahit pediatrician po, general pediatrician, katulad ko, kasi we do screening. Ang pag-assess ng developmental milestone ni baby ay every check-up dapat. So every well baby check-up, pati yan, ini-interview na kayo ng mga pedya nyo kung nagagawa na niya to, ano yung nagagawa niya. Wala namang test, basta interview lang. Tatanungin kayo ng mga pedya nyo kung nagagawa na niya yung mga dapat nagagawa na ni baby. So again, every check-up po yon. Pero yung pag-i-screen po talaga kung may problem si baby, behavioral or developmental, like yung alam po niyo na autism spectrum disorder, at 18 months and 24 months, usually doon kami nag-i-screen and we use a tool. Marami po yan at kami na po ang mag-i-screen doon. And again, lagi kong sinasabi po to, pag may score siya na kailangan talaga siyang i-refer sa isang DevPed, and that's the time that we need to refer to a DevPed para ma-assess talaga siya at ma-confirm kung meron nga bang problem. So, yun lang. Kung may mga tanong pa po kayo, pwede po kayo mag-comment. Let's answer it as much as I can. Thank you!